Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, lapit, lapit far, bang bang. Percy, lapit, lapit far. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid, lapid far, bang bang. Percy, lapid, lapid far. Percy, lapid, lapid far, bang bang. Percy, lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang Lapid Fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan. Mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mo pisto sa Lapid Fire. Bawal ang abuso, lilitsyonin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid, lapid far, bang bang. 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 Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa ating pong live streaming. Samantala tayo po ay sabayang napapakinggan sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan.
Tayo po'y hanggang alas 11 sa himpilang DWBL. At sa mga nanonood po sa atin, maaari kayong sumali po sa ating pagtalakay sa mga isyong pag-uusapan natin sa pamamagitan po ng ating chat room. Sa gawing kanan po ng ating live stream, meron tayong chat room. I-type lamang ang mga reaksyon, atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa mga nakikinig sa atin sa DWBL. Para po sa inyong mga reaksyon, maaari kayong tumawag at magpadala ng inyong mga mensahe sa 0915-70-70625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ayon po kay Teddy Boy Finger Locsin, kanya raw pong irerekomenda ang pagkansela sa anumang kasunduan na pinasok ng pamahalaan sa mga inchik, mga kumpanya ng inchik na may kinalaman po sa reclamation sa South China Sea. At marahil po ay marami na sa inyo nakakaalam na si Japanese Prime Minister Shinzo Abe ay nagbitiw na po sa kanyang tungkulin dahil po sa kanyang karamdaman. Si Attorney Yabang, malakas po sa gobyerno kahit anong kabulastugan ng gawin. Mga kaibigan, sa susunod pa raw siya pwedeng ika nga po arestuhin o kasuhan. Yun Ito pala manlalaro pala ito, no? Dapat ito sa hindi abogado sa larangan ng palakasan ito bueno, mga kaibigan, pag-uusapan na ho natin muna itong ginawang pagbibitiw sa tungkulin ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe, mga kaibigan, dahil po sa lumulubha raw na kanyang karamdaman. Pero si Abe naglalakad Nasipag ito Ito'y may kahihiyan. Kaya po nag-resign ibig sabihin talaga may kahihiyan po Si Prime Minister Shinzo Abe po, yung longest serving Prime Minister ito ng Japan. Siya po'y pinakamatagal na naging Prime Minister sa iba't ibang panahon. Dati na siyang Prime Minister, nag-resign tapos nakabalik. Mga 3 beses na yata ito Ito siya po ay nag-resign na dahil daw sa hindi maganda at mabuting kalusugan, mga kaibigan. Na sana po magtatapos pa ang kanyang termino sa susunod na taon, 2021 pa sana, po. Pero nung Biyernes, napalathala po sa media doon, iniulat ng NHK, CPMI, ang gobyerno mismo, government station mismo ang nag-uulat tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng kanilang presidente na siyang nagbunsod para ika nga po mapabilis ang pagbibitiw ni Prime Minister Abe sa kanyang tungkulin. At alam ba ninyo, ang ganda ng sinabi ni Prime Minister Abe kung bakit siya nagbitiw. Ito ang wala dito sa Pilipinas Ang sabi ho niya, mga kaibigan,
I cannot be Prime Minister if I cannot make the best decisions for the people. Oh, hindi niya ako pwedeng maging Prime Minister kung hindi ako makagagawa ng pinakamainam na desisyon para sa mga mamamayan. At sabi ho niya, I have decided to step down from my post. Ayun, kaya daw siya nagpasyang bumaba na sa kanyang pwesto. Matagal na ho siyang may karamdaman pero ito'y ulcerative colitis. Siyempre, may kinalaman sa bituka ito, mga kaibigan. At siya po ay kamakailan lang ay nagpatingin sa dalawang ospital sa loob ng 1 linggo. At yun nga po, naisip niya na kung siya po ay makapananatili pa sa pwesto at gampanan ang kanyang trabaho hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino bilang ruling party leader. Siyang leader ng partido nila mga kaibigan At at the same time, Prime Minister ng Japan hanggang September 2021 pa pala. Sipi mo, mahigit 1 taon pa. Nung mabalita po, mga kaibigan, na meron ng karamdaman o magre-resign na itong si Prime Minister Abe, ang bilis ng ng pangyayari. Biyernes lang nagsimula yung mapabalita O ano tayong araw ngayon? Biyernes din, di ba? Mga kaibigan. O pagkatapos nung mapabalitang magre-resign siya dahil napabalita na, in-announce na magre-resign na siya, magbibitiw na sa tungkulin. Alam nyo, bumagsak ng bahagya yung pong stock market sa Japan. Bunsod nga ng kanyang napaulat na nalalapit na pagbibitiw sa pwesto. Isipin ninyo, hindi na niya inantay na maging grabe ang sitwasyon. Pinahalagahan niya yung ekonomiya ng bansa kasi yan ang isa sa mga barometer ng ng ekonomiya natin, di ba? Yung stock market, mga kaibigan. Ngayon, yun ang nagpabilis sa kanyang pasya upang hindi maapektuhan yung bansa. Dito, gulong-gulo na ang tao pero wala pa hong nagre-resign. Dito nga, hindi na natin nakikita yung presidente, mga kaibigan ano pa ba sabi niya, whoever, ito sabi sa balita, whoever wins the party poll is likely to keep Abe's reflationary Abenomics policies. Yung pala, ito hirap tingnan ninyo. Sa parliamentary form of government, dahil parliamentary sila, mga kaibigan, ang problema ngayon, ito, walang papalit sa kanya. At ang proseso, para siya palitan, mag-i-eleksyon muna yung pong partido nila, yung ruling Liberal Democratic Party, LDP. Most likely in 2 or 3 weeks. Asipin ninyo, mag-i-eleksyon muna yung mga yon, at pagkatapos kung sino yung itatanghal na mananalong mamumuno doon sa bilang mamumuno ng kanilang partido, most likely yun ang iboboto nila ng mga miyembro ng parliament na siyang mauupo sa pwesto ni Abe.
Pero, mga kaibigan, ito pong papalit sa kanya, halimbawa, na iboto na. Isipin nyo, dito, simpleng-simple. Pagka ang presidente, wala nang, kakayahan na mamuno ng bansa, automatic, vice president. Diba? Doon, mag-i-eleksyon pa. Ang dami pang, yun ang kaibahan, mga kaibigan. Kaya, hindi tayo sanay sa ganon. Diba? Tayo nga, nasa presidential form of government na. Kahayupan pa rin pagdating sa palitan, mga kaibigan. Di ho ba? Sipin ninyo yan. Di lalo doon kung magiging federal, federal form of government, kamukha nun sa kanila, na parliamentary, mga kaibigan, mamamanipula ka agad, lalo na kung si Alan Peter Cayetano speaker. At puro gagong mga party list ang miyembro, ang ruling, parang ruling party ng ating kongreso, puro mga party list representative, walang mandate. Asan ang mandate niyan? Sa titulo ng organisasyon. Wala dun sa tao. The broad picture remains intact. In terms of economic and fiscal policy, the focus remains very much on reflation. Mga kaibigan, doon sa kanila walang problema eh. At itong pagre-resign ni Abe, tingnan ninyo ang malaking pagkakaiba. Kasi wala naman sa form of government yan eh. Nandun yan sa mga nakaupo sa gobyerno, mga kaibigan. Kahit palitan mo pa ang sistema ng ating gobyerno, magmula sa kasalukuyang presidential form of government at maging parliamentary tayo, kamukha ng federal form of government, mga kaibigan, baliwala rin eh. Kasi sila rin ang mauupo eh. Palitan mo man yung constitution, sino ba magpapatupad ng saligang batas? Dito rin mga ito. Ba't magpapalit ka pa kayo rin yun? Mga kaibigan, hindi katulad sa ibang bansa, talagang ginagamit yung proseso. Walang pagkabahala o walang dapat na ikabahala ang publiko, ang mamamayan. Katulad dito, na ngayon ilang buwan nang hindi nagpapakita. Kung magpakita once in a while. Meron ba presidenteng ganon? Alam niyo si Abe, lumalabas yan Pumupunta kung saan-saan yan. Binibisita yung mga ospital at saka nakita ninyo. Ilabas ang pera, labas ang pera. Di ba? Ibigay sa tao, binigay sa tao. Binibigay. Mga kaibigan, dito, hindi mo na makita, pinahihirapan pa yung tao Hindi na nga tinutulungan, ginigipit pa yung mga tao. Saan ka nakakita ng gobyerno? Ito lang yun Mga kaibigan Kaya kayo, magpapalit kayo ng saligang batas? Jesus Mariosep, lalo nang naging impyerno itong Pilipinas. Lalo na kayong hindi umalis sa pwesto. Ipamamana nilang ninyo sa inyong mga anak yung pwesto nyo. Ang mauupo na papalit kay Abe, tingnan ninyo. Hindi ho panibagong term. Yung papalit sa kanya na mapipili at pagbobotohan ng mga ng kanilang partido ng ruling majority, mga kaibigan, yung magse-serve lang hanggang doon sa unexpired term, yung hindi natapos na termino ni Abe, hanggang September lang. Mga kaibigan, walang swapangan. Hindi ba? Dito nakita ninyo yung yung speakership, di ba? Puro swapang na, di ba?
nagsusuwapangan, tila bababa na tila hindi, di ba? Si Cayetano. Sa kanila, kwan yung usapang akala mo, mga maginoo, ha? Hati tayo, ha? Dito, ha? Term sharing tayo, ha? Pagdating ng ganung pecha, ikaw naman, ha? Mga sino pumili? Yung presidente. Di ba? Para iboto ng mga congressman, sinusunod yung presidente. Makikita ninyo, gumagana yung sistema sa kanila. Dito, kahit palitan mo ng palitan ng konstitusyon natin, mga kaibigan, hindi gagana. Di ba? Igigiit yung gusto ng nakaupo. Alin, kundi, tinan mo to, wala pang clamor, di ba? Ang publiko. Teka, bumaba ka na sa pwesto dahil may sakit ka na. Dito, minumura na ng tao Wala na ngang paki ang tao hindi ba, tayo mga Pilipino, meron tayong katangian na gano'n, yung compassionate, di ba? Pagka may karamdaman. Kasi, dahil sa pagmamatigas, may karamdaman na nga, mga kaibigan, ayaw pang ilabas yung katotohanan. Ano nangyayari? Gumugulo yung bansa natin. Hindi ba? Ang tao, unti-unti, nawawala ng respeto sa gobyerno, sa kabuuan, mga kaibigan. Kaya yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno, yan ang lumilitaw na pabrika ng mga terorista Itinutulak mo yung mga tao na sumali na sa terorismo Kasi sinagad nyo na hindi na ninyo kinikilala yung batas. Hindi ba? Gusto nyo yung tao sumunod sa batas, kayong mga nagpapatupad ng batas, kayo unang hindi sumusunod sa batas. Hindi ba? Wala na kayong kahihiyan. Alam nyo, itong si Abe, nung natatandaan ko to, meron pa akong hanggang ngayon litrato nito Di ko lang mahagilap ngayon Nandun sa mga file ko na litrato, kasi nung 1995 napunta kami ng Japan, nag-cover kami ng APEC, pumunta ron si Presidente Ramos sa Osaka yun. Yun yung kasabay na bagong gawa yung airport ng Osaka. Bagong gawa yun. Mga kaibigan, isipin ninyo doon sa pinagdausan ng APEC, siyempre mga nasa lahat ng kasama sa delegation, media, lahat yun. Available yung mga press kit at bawat opisyal ng gobyerno nila, doon sa press kit, merong mga litrato. Nakita ko yung mukha ni Abe. Sa loob-loob ko, ito magiging Prime Minister. Pagkatapos nun, naging Prime Minister Si Shinzo Abe kasi yung aura ng mukha niya. At saka nakita ninyo ito minsan na-feature ito sa balita. Marunong, hindi ito yung presidente na akala mo kung sino. Sa bahay, kung ano yung mga gawaing bahay, ginagawa niya rin. Pinicture nga siya international yung pagkaka-picture na yun sa kanya. Tsaka maraming humahanga dito kay Shinzo Abe, mahinahon na tao. Di ba? Bagay, hapon talagang ang endurance niyan hindi matatawaran. Yung pagiging mahinahon, mga kaibigan. Sila dyan Yan ang talagang pag-uugali na nila yan. Ngayon, etong si Abe, mabait At saka, masipag na leader. Kaya nga, nakabalik siya Naka-second term yan noong 2012 Pero dati, nag-serve na siya, bago pa yan, bilang Prime Minister ng Japan.
Kita ninyo, walang problema. Hindi niya inantay na magkaroon ng malakas na public public opinion para bumaba na siya sa pwesto. Hindi katulad dito, mga kaibigan. Alam na sa buong mundo may sakit eh. Di ba? Kaya nga, ang challenge lang natin, for the benefit of the doubt, mga kaibigan, ilutang nyo. Di ba? Si Presidente Duterte, bakit ito nag-resign? Sabi naman ng iba, paano naman magre-resign yan? Paano yan kung hindi na makapagsalita? Ha? O kaya hindi na makapirma dun sa resignation. Paano yan? Kaya nga sa saligang batas natin, binibigyan ng merong mandate doon yung mga ilang miyembro ng gabinete. Halimbawa, yung in charge ng national security. Pagkatapos yung in charge ng foreign relations. Pagkatapos chief of staff ng Armed Forces of the Philippines. Ang dapat merong access kung sakaling may karamdaman itong presidente. Bakit si Bongo nagsasalita? Wala naman nakalagay doon na kung sino yung pipiliin ng presidenteng senador na magkaroon ng access. Bakit yun ang may access sa kanya? Bakit ito ang nagbibigay ng bulletin? In the first place, hindi naman siya doktor din. Wala siyang personality under the Constitution. Mga kaibigan, madalit sabi, paglabag sa konstitusyon yung ginagawa ninyo, pambabastos yan. Kung hindi man paglabag yan. Di ba? Maring hindi paglabag, pero pambabastos na yan eh. Ano palagay mo sa publiko, mangmang? Yung mga supporter nyo lang ang mangmang. Ang publiko, hindi. Ito palang nito, no? Lolo ni Shinzo Abe, tsaka bata pa si Abe, Ilang taon lang ang tanda nito sa atin, bale, mga kaibigan. Batang-bata pala ito. Mismo edad pa ba sa atin ito? Nakita ko yung edad niya, medyo bata pa siya. Teka, tingnan natin yung edad ni Prime Minister Abe. Nasaan ba yun? 65? Bata pa. Ito, ilang taon na? 74, di ba? Pero ito, 75 na. Mga kaibigan, 10 taon ang tanda niya kay Abe. Pero yun, nag-resign kaagad, Mga kaibigan, hindi yung hindi bedridden ito. Ito'y malakas pa. Pero, sabi niya, may sakit na siya Alam niyang may sakit siya, pero ang sabi niya, I cannot be Prime Minister if I cannot make the best decisions. Siyempre, pag may sakit ang tao, apektado yung pagdidesisyon. Kagabi lang, sinabi ko yun Di ba? Yung pag-apektado ang pagpapasya, ang desisyon. Mga kaibigan, I have decided to step down from my post. Ayan, Hindi siya gawa ng mas mainam na desisyon para sa kapakanan ng mga mamamayan. Kaya dito kita ninyo, hindi pa nga napapabalitang may sakit yan na grabe, mga kaibigan Di ba pa iba-iba na yung sinasabi? Yung ba ang best? Tignan ninyo, ikumpara nyo dito, yung ba, mabuti ba yun? Sa kapakanan ng mamamayan mo at ng bansa mo, na magpabago-bago kayo ng sinasabi, yun lamang magpapa-iniksyon ng bakuna, di ba? Magpapasaksak ng bakuna, mas siya raw ang mauna. Sipin mo. Dapat lang, di ba? Unang-una, ikaw ang presidente.
Importante ka, di ba? Oh. Bakit binago? Hindi na raw muna. Sila na raw muna, yung mga sundalo. Ba't hindi yung mga health worker? Di ba? Hindi yung mga frontliner na health worker. Hindi sila kasama. Yung sundalo, okay yun. Pero dapat sabay-sabay kasama yung... Hindi binanggit eh. Kaya makikita ninyo, binobola niya yung military at saka yung police. Inuuto. Mga kaibigan, siya raw nagtaas ng sweldo. Batas yun eh. Ha? Effective yung batas nung nakaupo ka na. Di ba? Ginamit mo lang yung batas. Sino ba proponent niyan? Hindi rin siya. Mga kaibigan, kung makapagsalita, may military. Diktador lang nagsasabi nun eh. May police, mga police ko. Mga military ko. Ba't kailan mo nabili yan? Ano yan, private property mo? Lahat na lang kung ituring nila private property, pati yung pwesto nila. Hindi nyo nga private property yan, kaya nakita ninyo. Ano sabi ni Abe? Desisyon ko hindi na mabuti. Hindi na ako makakagawa ng desisyon. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, meron ng kwan yun mental kwan yun may apektado ng mentalidad mo ng isang tao, di ba? Kapag ikaw meron kang medyo mabigat na karamdaman, yun agad ang immediate na resulta nun. Natural yun. Di ba? Natural yun, mga kaibigan. Dahil kung hindi ka maapekto, hindi ka tao. Natural yun eh. So, pagka ikaw, medyo magulo na isip mo, makapagdidesisyon ka ba ng tama? Hindi. Kaya, nagpapabago-bago ng desisyon. Di lalo na kung, baka sabi nga, baka kaya ayaw mag-resign, hindi na makapagsalita. Pati yung resign na ako, hindi niya na masabi. Tsaka yung pipirma ka Tapos yung pipirmahan mo, dadali na sa Kongreso at sa Senado yun Di ba? Mga kaibigan, ganun ang proseso dito tapos sasabihin nila, kesyo, hindi raw pinalilitaw niya, walang malinaw na sinasabi sa batas, kung paano isasagawa yung nasa konstitusyon. Sabi niya, hindi raw siya required by the Constitution to disclose any serious health problem he might have. Mga kaibigan. Siyempre, magdi-disclose niyan. Yung mga sinasabing tao ron, sila magpapatunay. Hindi ba? Na tama yung sasabihin ng doktor. Ganun kasi, lang yun Common sense lang yun Absent yung wordings na yun sa provision ng Constitution, pero hindi sinasabi ng Constitution na hindi ka required. Hindi ko mo sinabing absent yung required ang presidente na i-disclose o ipahayag, isiwalat ang kanyang kalusugan, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin nun hindi ka na dapat mag-resign, di ba? Meron sinasabi, kailangan bigyan ng access yung tatlong sangay ng national security, ng armed forces, chief of staff, pagkatapos yung foreign relation, mga kaibigan. Ba't si Bongo nagsasalita? Bakit walang access yung tatlo? Para ma-disclose. Paanong malalaman? Paanong ma-disclose? Paanong maipapabatid sa bayan, katulad ng sinasabi sa konstitusyon, kung hindi nyo sinusunod yun? Nakabuntot sa iyo si Bongo
Yun ang nagsasabi, wala naman siyang personality sa batas. Sa saligang batas. Ito namang si Boy Finger, mga kaibigan, nakita ninyo, sumirko na eh. Alam nyo, magbasa kayo ng mga galawan. Iba na galawan ngayon. Although nakapaglalambitin sa pwesto, mamaya tanong nyo sa akin, ano ang mga dahilan kung bakit iniiwasan nilang i-disclose, maisa publiko ang katotohanan na lalong nagpapalakas sa hinala ng marami na malubha karamdaman yan. Bakit anya kung talagang malubha ang karamdaman yan Bakit siya nakakapaglabas ng video? Inamin naman nila na nakatape Hindi ba? Kung ano-ano nga pa nga sinasabi ni Roque, buol-buol Sabi niya kaya raw ano raw yun, in between, ibig niya sabihin, in between nung cabinet meetings, nagre-record. Cabinet meeting, magre-record. Cabinet, tapos, nang mag-record, cabinet meeting. Ano yun? Anong katarantaduhan yung Roque? Alam nyo, ako sabi ko nga sa inyo, nagbabaying time sila Hanggat ang mamamayan, kita ninyo, wala tayong kalakas-lakas. Walang halaga. Ang public opinion sa kanila, sa mga politiko, lahat na ngayon. Bakit? Bakit sa Japan, hindi pa nananawagan yung publiko, ginagawa na nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kamukha ni Prime Minister Shinzo Abe. Di ba? Nag-resign na kaagad siya. Ba't hindi muna niya inantay na sumigaw yung tao, magalit yung tao? Hoy, makapalba mo ka mo, bumaba ka na dyan. Ito sinasabi na sa kanya pagka nakita nyo nga yung mga lumalabas na larawan medyo gigisawang ka rin Kung ano-ano na yung lumalabas na larawan Nakalagay sa kabaong, merong kung ano-ano nakasaksak sa muka, di ba? Yung mga aparato, mga kaibigan. Ngayon, nagbabaying time yung mga sinasabi natin para mapatagal nila yung pamamalagi nila sa pwesto. Iniiwasan nilang pilit na si Vice President Leni Robredo ang pumalit. Bakit? Malaki kinatatakutan nila Dahil ang gusto nila, yun ding ang papalit sa kanila yung kung bababa man siya o i-announce officially, hindi nga natin alam kung buhay pa yan Di ba? Kasi nagbabaying time Kesyo, ito si Roque, di ba kahapon, binasa natin yung statement niya na pinag-aaralan pa raw, posibleng pag-aralan. Isipin mo, di ang tagal kung kailan nila gustong pag-aralan. Di ba? Walang proseso. Mga kaibigan, paanong wala silang economic program, kaya leche-leche ang gobyerno natin at ang bansa natin, dahil wala silang programa Yun ang totoo Mga kaibigan At sinadya pa nila na wag sila magkaroon ng programa. Ang naging agenda nila, ibenta tayo sa incheck. Katulad niyan, yung sinasabi ngayon ni Locsin, na irerekomenda niya ang pagkansela doon sa mga kasunduang pinasok ng Pilipinas sa mga kumpanya ng China na merong kaugnayan sa ginawang pag-reclaim ng mga teritoryo natin. Mga kaibigan, kasi nagtayo sila dyan ng parang mga base militar may mga infrastructure dyan.
Mga kaibigan, yung kumpanya na involved dyan, lahat na gumawa ron, binlacklist na sa Amerika eh. Blacklisted na yon. Ultimong yung mga tao na nasa likod ng mga kumpanya, nasa balita yan. Binlacklist na, pinablacklist na ni President Trump, mga kaibigan. Yun ang sinasabi ko sa inyo from the very start. Ang Amerika, di ba nagpapanggap pa si Presidente Duterte na kaibigan niya si Trump? Walang kaibigan sa Amerika pagdating sa walang compromise. Katulad ng sinasabi natin. Nangyari na yan sa panahon ni Presidente Marcos. Malapit na kaibigan siya talaga. Kaalyado talaga nila. Si Reagan. Yung Amerika, kaalyado ba nila? Kahit gustuhin ng presidente, hindi presidente ang nagdidesisyon. Hindi lahat ng desisyon nasa presidente lang. Nakagagawa ng sariling desisyon ang mga tanggapan ng Estados Unidos. Ano ibig sabihin nun? Gumagana ang sistema. Dapat ganun din sa atin eh. Hindi ba? Hindi katulad dito. Halimbawa, in-appoint sa COMELEC. COMELEC ano yun? Constitutional body. Pero ang nag-a-appoint, nanguupo, presidente. Once na naitalaga ka na ron, secured na ang pwesto mo. At yan ay constitutional body, therefore, kung ano yung mandato ng opisina mo, yun ang susundin mo. Ganon din ang Korte Suprema, bali-bae, hiwalayan na branch of government natin. Yan ay judiciary, pero constitutional body yan. Constitutional office yan. Presidente rin ang nagtatalaga sa mga maestrado ng Korte Suprema, pero once na naitalaga ka na, kailangan gampanan mo kung ano yung mandato mo. Hindi. Dito ginagampanan ba? Hindi. Lahat yan nadidiktahan ng presidente ngayon. Ultimo yung kamara, separate yan eh. Constitutional office din yan. Mga kaibigan. Pero rubber stamp. Di ba? Illegal, kahit illegal, katulad ng ginawa sa ABS-CBN. Mga kaibigan. Basta masunod lang yung gusto nung kanilang amo. Bakit nila ginagawa yon? Makikinabang sila eh. May kapalit yun eh. Papayag ka ba na babaluktutin mo ang batas kung wala namang kapalit? Katulad ng COMELEC, katulad ng Supreme Court, katulad ng Ombudsman. Puro katarantaduhan yan. Ngayon, kanina nga sabi natin, paano yung ito mga paglitaw ni Presidente Duterte, hindi posibleng ganito yan eh. Sabi ko nga sa inyo, yung PhilHealth, yung issue na yan sa PhilHealth, ang interpretasyon ko, ako tatanungin nyo, ano yan? Smoke screen yan. Dito tayo nililibang lang tayo. Yang script na yan, ginawa, bago pa ma-ospital si Presidente Duterte siguro. Posible yun. Senaryo itong sinasabi ko sa inyo. Possible senaryo. Kasi hanggang ngayon, hindi sila nagpapakita eh. Ito gagawin natin. Pinlano nila. Paputukin natin ang corruption sa PhilHealth. Habang ako'y
nagpapagamot. Pwedeng ganun eh, di ba? Pag pumutok na yung PhilHealth, ang tao yan ang pag-uusapan. Hanapin man nila ako, gagawa na ako ng tape. Sasagutin ko na yan. Ito, tandaan ninyo nung nagsalita yung mga doktor, natatandaan nyo ba, nanawagan sa presidente na ikinagalit niya. Di ba? Bakit kayo pinagbintangan pa nananawagan daw ng revolusyon, mga kaibigan. Ngayon, hindi ba kontra sila doon sa sa proposal o doon sa tawag mo ron? Doon sa sinasabi ng mga doktor suggestion ng mga doktor na kung pwede higpitan ulit yung lockdown. Di ba? Ano sabi niya? Sige, pagbigyan ko kayo. Di ba? Pero hindi na pwede yan kasi bagsak na ekonomiya. Ba't sino ba nagpatupad ng basta ka na lang kasi nagpadupad, wala ka naman plano sa ekonomiya. Ano gagawin mo? Alam mo magiging repercussion ng gagawin mo dapat. Di ba? Pag nagpatupad ka, kailangan alam mo ang possible consequences. Hindi ba? Ng iyong gagawin. Ano magiging resulta niya kung higpitan ko? Mapipilay itong wala tayong magagawa. Mas importante kalusugan ng tao kaysa na naman mamatay lahat itong mga Pilipino. Di ba? Anong gagawin natin kung mangyari yan? Yun ang wala. Nawala kasi yung pera. Kinasangkapan pa itong COVID. Alam ba ninyo ngayon may nakapending tayong uutangin? May nakapending tayong loan ngayon na panibago, mahigit $4 billion. Isipin mo, uutang na naman, hindi pa nga na i-account yung inutang. Mantakin ninyo yan. Eto, hindi ba nagalit doon sa sinabi ng mga doktor, pinaratangan pang nananawagan daw ng revolusyon? Mga kaibigan, sipin niyo, pinagmumura pa ng mga troll nila. Di ba mga walang ya ito? Hindi na iniisip. Kita mo, sila nagkasakit din ng COVID. Ngayon, eto. Sige, pagbigyan natin. Doon nagumpisa na mag-record. Ako tingin ko, possibility ganun. Kasi hindi nyo nililitaw Obligasyon nyo yun So, yung bang speculation, mapipigil mo? Ba hindi? At lalo nga kayong pinagdududahan dahil tumatagal na. Bali ba, uso ngayon yung virtual. Di ba? Yung virtual na kwan, yung wala ka naman doon sa lugar pwede kang palitawin, nandun ka. Di ba? Di ba ginagamit sa news ngayon yan? Itong Channel 7, di ba? Meron sila nun. Yung ini-interview, kaya yung gusto nila kausapin, nakalitaw na parang kasama nila, di ba? Sa telebisyon. Pwede nilang gawin yan Mga kaibigan ang virtual doon, itong mga kausap niya kunyari. Pero sa katotohanan, siya lang mag-isa yun. Hindi ho ba? Itinape na yan, ito na kasi sumunod niya yung unang labas niya, di ba? Luluwagan na raw ulit, di ba? From MECQ to ano tayo ngayon? GCQ, di ba? After 2 weeks. Tsaka lang nila nilabas yung tape. Pero, nung dinesisyon ng higpitan, ginawa nila yung record, ito na yung record para sa GCQ. Mga kaibigan, yun ang pwedeng possible na senaryo. Hindi man yun eksakto o kaya hindi man talaga ganon, pwede mong i-justify yung iyong pagdududa kung bakit hindi nila mailitaw. Ito, hindi ba kayo nahihiya? Ayan, very powerful na
na leader yang si Shinzo Abe. Isa yan sa mga nangungunang leader sa mundo ngayon. Baka pangatlo yan, mga kaibigan. Magmula sa presidente ng Amerika, tapos United Kingdom, baka pangatlo si Abe. Sa kategorya ng leader, mga kaibigan. Ito wala eh. Isipin mo, walang walang problema, walang alingas-ngas. Ayan, nag-announce kagad. Ang bilis ng mga pangyayari. Wala nang pinag-iisipan, ang daming cheche-boreche. Hindi na. Di ba kasunod nun i-announce na ang magbibitiw na si Prime Minister Abe. Tapos sumunod, nag-resign na. Kanina lang umaga yung i-announce. Ngayon, nag-resign na. Mga kaibigan. Tatandaan ko pa nga, meron pang isang nag-resign yan, yung si Takeshita. Yun. Later part ng administration ni Presidente Cory Aquino yun. Mga kaibigan. Nasa Narita Airport na ako, pabalik na ako rito. Nung pagpasok namin ng airport, may nagatid sa akin na Japanese nung araw, ang daming tindahan ng electronics doon sa loob ng airport. Mga kaibigan, tsaka yung airport, maraming television, nakabukas lahat ang TV. Puro si Takeshita. Tinatanong ko yung hapon, ano ka ako yan? Nag-resign na yan, yung aming Prime Minister. Sabi ko, anong dahilan? Yung insider trading sa stock market. Yun ang dahilan. Ang bilis din, nag-resign yun. Sipin mo, nandun ako sa Japan. Halimbawa ngayon, nandito ako. Akalain mo kinabukasan, may resignation. Ano yun? Wala man lang ka ugong-ugong at saka ang tao, kalmado ang mga tao. Bakit? Alam nila yung proseso, yung sistema nila gumagana, yung batas gumagana. Kaya ang sinasabi ko sa inyo lagi, rule of law, doon tayo lagi humawak. Kaya nga pinapanawagan natin, paano nating magagawa na kung ano man ang paniwala mo sa politika, dapat ang maunang gumawa ng example na yan, itong mga Marcos at saka mga Aquino. Magkaisa na kayo kasi wala naman tayo mapapala Ano yan? Habang buhay? Pag kami kaugnayan kay Marcos, hindi, Marcos yan Pag may kaugnayan sa kina Aquino, dilawan yan Pwede ba tayong ganon habang panahon? Kailan natin titigilan yung kamangmangan na yan sa politika? Saan tayo dapat manindigan? Kaya kahit sino ang umapi sa atin, sino man ang lumupig sa atin, magagawa nila yan. Sino man ang demonyong umupo sa gobyerno, ibenta tayo ng buhay, magagawa nila yan habang tayo ay nabubuhay sa ganon. Pagdating sa politika. Kailangan doon tayo sa rule of law. Mga kaibigan, halimbawa, katulad ngayon, ano ba ang ginagawa nila ngayon? Lahat ng posibleng paraan para hindi makaupo si Vice President Leni Robredo, gagawin nila. Diba? Lahat ng alibay, lahat ng paikot-ikot, gagawin tayong turumpo para lamang wag mapwesto si Vice President Leni Robredo. Bakit? Kasi ayaw nila Ano ibig sabihin nun? Ayaw nila ng rule of law. Binabastos nila yung rule of law. Yung pagbastos sa konstitusyon,
pagbaboy sa rule of law. Mga kaibigan. Kaya ang sabi natin, kung tayo laging naninindigan sa rule of law, ano ibig sabihin no? Kung ano yung tama, ano yung nasa batas na tama, yun ang dapat nating, doon tayo dapat lahat nagkakaisa. Isinasantabi natin ang ating mga pansariling paniwala sa politika. Politika lang yan eh. Halimbawa man, maupo yung Maka Aquino, maupo yung Maka Marcos, makikinabang ka ba ng kamukha ng pakinabang na mangyayari? Habang ganun tayo, tuwan-tuwa lang sila. Tuwan-tuwa rin lalo tong si Presidente Duterte. Tuwan-tuwa. Bakit? Hati tayo eh. Oh, pwede ka naman maniwala ron eh. Pero, ano sinasabi natin? Ano ibig sabihin nung tayo magkakaisa sa rule of law? Bakit? Pumapayag ka ba kung ikaw Maka Marcos ka? Ganyan na lang ang gagawin ng inchik sa atin? Pinapayagan nyo ba yan? Ikaw, Maka Aquino ka, papayag ka ba sa ganyan? Di ba hindi? So, pagdating sa mga issue na yan, halimbawa, ano ba ang rule of law? May sakit si Presidente, halimbawa, kung totoo yan. Abay, ang rule of law, isalin mo doon sa Vice President kung hindi mo na kaya. Ha? Eh hindi, magpapagamit ka pa para mababoy lang ang rule of law. Yun ang rule of law eh. Yun ang tama eh. Ayaw man natin ayaw nyo man sa Vice Presidente, wala tayong magagawa ron. Magantay ka ng susunod na eleksyon. Oh, ibig mo sabihin, hanggang hindi nananalo yung gusto mo, wala kang paniwala sa gobyerno? Ganun ba yun? Hindi. Mali, mga kaibigan. O, halimbawa, may diferensya ang eleksyon natin. Huwag tayong pumayag na sa susunod na eleksyon, gagamitin pa ulit ang Smartmatic. Walang iyayan eh. Magkaisa tayo, kaya ikaw eh, sino man ang kandidato mo, eh dapat huwag tayong pumayag. Ang nagkakapera dyan, Comelec. Mga kaibigan, mga buhayar yan. Mga walang iyayan eh. Yan ang nagdidikta ng eleksyon eh. Sabi ko nga sa inyo, yan ang pabrika ng mga walang iya sa gobyerno eh. Ng mga nauupo sa gobyerno eh. Pumapayag tayo ng ganon. Eh alam ng Comelec, hindi nyo alam yan. At alam din ng Comelec, kahit na ano sabihin nyo, bakit? Eh konti lang kayo eh. Isang kumbaga, kanang ka lang eh. Wala yung kaliwa eh. Di ba? Dahil watak yung kaliwa at saka yung kanan. Hindi tayo pare-pareho naniniwala sa rule of law. Dapat rule of law tayong lahat. Yun lang dapat nating panindigan. Ani mo yung politika. Kaya nga tayo nandito. Kaya nga may mga kamukha namin. Ha? Para ito ang makakatulong upang ang mga tao ay malaman nila, matutuhan nila kung paano tayo dapat maninindigan. At bahagi ng aming tungkulin, isiwalat namin sa inyong hindi totoo. Katulad nito, anong rule of law? Ito pa isa. Ang rule of law, halimbawa, si Vice President Lenin na ang nakaupo. Kayo ba inaasahan ninyo? Tatahimik na ako? Eh paano kung pag-upo ni Presidente ni Vice President Leni Robredo, may mga nasa paligid niya rin ang gagawa ng kawalangyaan? Ano, pipikit ko mata ko? Ha? Eh pag gano'n ang ginawa ko, kamukha na ako ng lahat ng nandiyan sa iba't ibang istasyon. Mga kaibigan. Ha? Namimili lang kung kanino sila manghihingi. Pag nagbibigay na sa kanila, hindi na masama ang pagnanakaw. Ganun ba ang gusto ninyong mangyari? Hindi ba hindi? At wala na kayong makikita ngayon, magpasadyaman kayo ng mga nasa media, kundi iilan na lang. Mga kaibigan. Sapagkat
Sandali na lang tayo eh. Ilang taon na tayo. Mahaba na rin ang ipinaglingkod natin. Mga kaibigan, sayang naman kung gagamit, doon pa tayo gagawa ng kabuktutan. Mga kaibigan. Hindi ho ba? Lalo na tayong mga kapareho natin, no, mas may edad sa atin. Bakit natin itataya ang kapakanan ng bansa natin? Di ba? Oh, yun ang rule of law eh. Maupo man si Vice President Leni Robredo, patuloy pa rin ang programang ito na maninindigan laban sa lahat ng kamalian na alam natin. Laban pa rin sa katiwalian. Sapagkat lahat ng yan ay laban sa interes ng bansa at ng mamamayan. Mga kaibigan, magpapaalam tayo sandali sa ating himpilan sapagkat ang ating pong palatuntunan ay napapakinggan lamang sa DWBL 1242 mula po alas 10 ng gabi hanggang alas 11 lang po ng gabi. Pero, huwag po kayong aalis sapagkat tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mensahe. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.